Nakakatuwa nga naman mga mare dahil sa unang buwan ng 2024 ay nakatanggap na naman tayo ng napakaraming blessings. Dahil nitong buwan ng January ay 5 sa ating mga inahin ang nanganak. At sana para sa mga inahin na mga anak ngayong February, March, April at saka May ay mabibiyaan pa ulit tayo ng malulusog at masisiglang piglets. Naks, masipag at matyaga yarn. Asawa na talaga ang kulang. Haruy! Pero sabi nga nila, hindi lahat ng bagay ay minamadali. Dahil sabi nga nila, pag para sa iyo ang isang tao o isang bagay, darating at darating yan sa tamang panahon at tamang pagkakataon. So balik tayo sa pag-aalaga ng baboy. Nag-umpisa nga lang pala ako sa pagpapaalaga ng 2 inahin. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang talaga ako. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Laking pasalamat ko nga pala sa aking mama at papa dahil nung unang-una pa lang ay sila na talaga ang nag-alaga sa aking mga inahin. Lalo na rin sa tulong ng aking kapatid ay napakalaking improvement sa aming babuyan. Sa pag-aalaga ng mga baboy ay hindi rin naging madali. Dahil ang pagnenegosyo ay parang isa ding sugal. Dahil hindi mo alam kung pwede kang manalo or pwede kang matalo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na natin susubukan. Noong una, hindi ko rin alam kung magtatagumpay nga ba ako dito sa ganitong klaseng negosyo. At napag-isip-isip ko na imbis ilaan ko ang aking pera sa aking mga luho, bakit hindi ko na lang isugal sa isang negosyo, manalo o matalo, at least nag-try ako, diba? At yun na nga sa umpisa ay hindi naging madali. At umabot na rin sa point na gusto ko nang isuko. Dahil sa first parity ng aming mga inahin, ang mga biik ay unti-unting nagkakasakit at unti-unting nababawasan. At kung iisipin, ang nagastos at ang pagod sa pag-aalaga ay luging-lugi. At hanggang sa kumalat ang ASF or swine fever flu, sobrang pag-aalala ko noon. At talagang dinala na lang talaga sa prayer. Kahit na may mga affected dito malapit sa area namin, pero talagang hindi talaga pinabayaan ni Lord ang aming mga alagang baboy. Prayer at ginawa din pala namin ang aming makakaya upang makaiwas sa ASF ang aming mga alaga. At nung nawala ang ASF sa aming lugar, at nag-decide ulit ako na hindi ko na sila ibebenta. At sa pangalawang subok ko ay hindi talaga ako binigo ng aming mga inahin. At kung isa ka man ngayon sa nanonood at nahihirapan sa iyong negosyo, ito ay isang sign na huwag kang sumuko. Dahil sinasabi ko sa iyo, walang magaling sa umpisa. Sipag at tiyaga lang hanggang sa makamit natin ang goal natin sa buhay. Lalong-lalo na sa pag-aalaga ng baboy ay hindi madali. Marami nga rin pala ako mga kakilala na palagi nagsasabi bakit daw hindi daw ako bumalik sa aking trabaho. At bakit mas pinili ko pa daw itong mahirap, marumi at mabahong trabaho. Sinasabi ko sa iyo, walang mahirap na trabaho kung masaya ka at ini-enjoy mo ito. Lalong-lalo na kung ginagawa natin ito sa malinis at patas na paraan at walang inaapakang tao. Focus lang tayo sa goal natin sa buhay at magtiwala sa ating kakayahan. At ang pinaka-importante ay tiwala kay Lord dahil pagdating kay Lord ay walang imposible. Maraming salamat nga pala sa mga nagko-comment at lalong-lalo na sa mga nagme-message na nai-inspire ko daw sila sa aking mga video. At lalong-lalo na sa mga nagsasabing maswerte daw ang mapapangasawa ko at naisingit ko pa talaga. Huy, wag ganun. Basta't laging tatandaan, sipag, tiyaga, tiwala sa sarili at lalong-lalo na kay Lord ay susi para makamit ang tagumpay. At sana ay marami na naman sana akong mai-inspire sa video na ito. At bago ko i-end ang video na to, panoorin nyo muna kung gaano katalented itong isang biik na to. Napakasarap pagmasdan pag malulusog at masisigla ang ating mga biik. At sobrang napakasarap sa feeling pag nakikita na natin ang naging bunga ng ating pinaghirapan. Kaya laban lang sa hamon ng buhay hanggang sa makamit ang tagumpay. Happy farming and God bless sa lahat!